Annika POV. Kinabukasan ay maaga ako nagising. Kahit sobrang antok pa ako ay bumangon na ako. Kailangan ko gumising ng maaga. Pagkatapos ko magluto ng almusal, ay naligo muna ako at mabilis nagbihis ng damit. Lahat ng kailangan ko ay nilagay ko sa bag ko. Napatingin ako sa cellphone ko, pinatay ko ito kagabi at hindi binuksan. Ayokong makausap si Elias. Pagkatapos kong ayusin ang lahat ng dadalhin ko, humarap ako sa salamin at nagsuot ng eyeglasses. Kaya mo ito Eka, kausap ko sa aking sarili, habang nakaharap sa salamin. Lumabas ako ng kwarto, nadatnan ko sa sala si Ella nakatulala. Ella, tawag ko sa kanya. Hi ate, good morning. Walang ganang bati nito. Alam kong hindi siya okay. Sa timpla pa lang ng mukha niya, ay alam kong may problema din siya. May problema ba? Tanong ko at sabay lapag ng bag ko sa upuan. Wala ate, iniisip lang kasi kita. Kagabi kasi parang ang weird mo. Kaya nag-aalala tuloy ako sa'yo. Sambit nito, huwag mo nga ako alalahanin Ella. Ayos lang ako. Ani ko, ate kung may problema ka, nandito naman ako, pwede mo ako makausap. Salamat Ella pero okay lang talaga ako. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Sambit ko at inaya na siya sa kusina. Tahimik lang kaming nag-aalmusal na dalawa, nang magsalita si Ella. Tumawag sa akin kagabi si Kuya Elias. Nagtatanong siya kung kamusta ka raw. Ilang beses ka daw niyang sinubukan tawagan, pero hindi ka niya makontak. Nalobat ang cellphone ko, nakalimutan ko i-charge kagabi. Pagsisinungaling ko. Pagkatapos ko mag-almusal, ay lumabas na ako ng bahay, at mabilis naglakad palabas ng iskinita. Sakto naman tumigil sa harapan ko si Manong, ang matandang sinakyan ko nung unang araw ko sa trabaho. Sumakay agad ako sa tricycle niya. Ihalalo ko yata gumaganda. Sabi nito habang nagmamaneho. Nako hindi naman po, nahihiyang saad ko. Mabilis lang ang naging biyahe namin, kaya agad kami nakarating sa building ng Falcon Holdings Company. Agad ako bumaba at nagbayad. Tumalikod na ako at humakbang nang magsalita si Manong. Sa pag-ibig kailangan mo talaga masaktan, upang malaman mo kung nagmamahal ka ba ng totoo. Lumingon ako kay Manong. Ano pong ibig niyong sabihin Manong? Nagtatakang tanong ko. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata mo iha. Hindi nakakapagsinungaling ang mga matang puno ng sakit. Lookan mo ang pasensya mo, at bigyan pa ng isang pagkakataon ang taong nagkasala sa iyo. Mga lalaki lang kami, minsan nagkakamali rin madalas madaling matukso, mapaso, pero alam mo ba ang kasabihan? Marami mang babae ang dumaan sa buhay namin, naniniwala kaming iisang babae lang ang mamahalin namin. At alam ko na mahal ka niya iha. Umalis na si Manong pagkatapos sabihin iyon. Ano ba ang ibig sabihin ni Manong na patawarin ko si Elias? Tanggap ko maraming babae ang dumaan sa buhay ni Elias, pero si Samantha, minahal niya ito at mahabang panahon ang pinagsamahan nila. Kumpara sa amin ni Elias na bago pa lang nagkakilala. Anong laban ko sa Samantha na yon? Naglakad ako papasok sa lobby. Nang makasalubong ko si Ma'am Erica. Good morning Annika. Nakangiting bati nito sa akin. Good morning din Ma'am Erica. Balik na bati ko din sa kanya. Oh, siya umakyat ka na at mukhang bad trip si Sir Elias ngayon. Saad nito. Bakit naman po? Tanong ko sa kanya. Paano ba naman kasi lahat ng empleyado na nakakasalubong niya, ay sinisinghalan niya? Sagot ng babae. Nagpaalam ako kay Ma'am Erica, at agad nagtungo sa elevator at pumasok doon. Nang makarating ako sa 50th floor, mabilis ako naglakad palabas ng elevator. Malaking hakbang ang gamit ko. Nasa tapat na ako ng pinto, at ipinihit ang Sir Adora. Sumilip muna ako sa loob ng opisina, bago tuluyang pumasok. Pagkapasok ko ay bumungad sa akin ang nakasimangot na mukha ni Elias. Malamig lang ako nitong tiningnan, at muling bumalik sa screen ng laptop ang atensyon nito. Naglakad na lang ako papunta sa table ko at umupo. Binuksan ko ang laptop sa aking harapan, inisa-isa ko ang mga papeles na nasa desk ko. Habang nagtatype ako sa laptop, ay napatingin ako sa pwesto ni Elias. Nahuli ko ito nakatitig siya sa akin, kaya nag-iwas ako ng tingin, at binalik ang atensyon sa laptop. Ilang minuto ang lumipas tumunog ang intercom.
Sinagot ko ito at tumingin sa pwesto ni Elias. Can we talk? Matigas na turan nito. Binaba ko ang telepono at tumayo, at naglakad patungo sa pwesto niya. Umupo ako sa isang silyang kaharap sa desk niya. Pero si Elias ay tumayo sa kinauupuan niya. Dito ka maupo. Seryosong utos niya. Hindi na ako tumutol at agad na tungo doon. Pagkaupo ko sa swivel chair niya, ay agad niyang tinukod ang dalawang kamay sa armchair, at umuklo para magpantay ang mga mukha namin. May problema ba tayo? Malumanay lang ang tinig nito. Wala naman, bakit mo naman naitanong? Kinakabahang saad ko. Sobrang lapit kasi ng mukha niya sa akin. Kulang na lang ay halikan niya ako. Kung wala tayong problema, bakit hindi kita makontak kagabi? Taas kilay na tanong nito. Nalobat ang cellphone ko, nakalimutan ko charge. Alibay ko. Liar, hindi ako naniniwala sa'yo. Anas niya. Hindi ka naman pala naniniwala. Bakit nagtatanong ka pa? Hindi ko mapigilan tumaas ang boses ko, sa tuwing titingnan ko mga mata niya, ay naalala ko ang sakit na ginawa niya sa akin. Paulit-ulit kong nakikita sa aking isipan ang paghalik niya sa babae. So, may problema nga tayo, ano ba ang kinaiinis mo? Bakit bigla-bigla na lang nagbago ang mood mo kahapon? May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Tell me, anong nagawa ko? Hindi yung para akong syonga na nag-iisip dito, kung ano ang problema mo. Sigaw niya kaya halos mapapikit ako. Gusto mo bang malaman kung bakit ako nagkakaganito? Oo, galit ako sa'yo at alam mo din bang nasasaktan ako? Kasi mahal na kita. At alam mo bang natatakot ako, natatakot sa oras na ma-realize mo na. Pumiyok ang boses ko at tuluyan nang bumagsak ang luha, na kanina ko pa pinipigilan. Na ano ha? Dugtong niya, na mas mahal mo pala si Samantha. Kita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Nakita ko kayo kahapon, kitang-kita ko hinalikan mo siya. Nanginginig ang labi ko, habang sinasabi ang salitang iyon sa kanya. Sweetie, saad niya, mahal kita Anika, may tiwala ka naman sa akin hindi ba? Yung nakita mo kahapon wala lang iyon. Paliwanag nito. Tumango ako bilang sagot. Kailangan ko magtiwala kay Elias, bibigyan ko pa siya ng isa pang chance. Dahan-dahan niya ako hinalikan sa labi, napapikit ako at dinama ang bawat halik niya. Tanghal iyan na kaya bumaba na ako at nagpunta sa kantin, si Elias naman ay may meeting sa board member. Rinig ko mula kanina sa ibang empleyado, na malaking pera ang nawala sa kumpanya. Hindi nila alam kung sino ang mapangahas ang nagnakaw nito. Nasa isang lamesa ako kumakain, nang may marinig akong usapan mula sa kabilang lamesa. Oy! Alam niyo ba ang chika, kalat ngayon sa buong kumpanya ang balak na pagpapakasal ni Sir Elias sa girlfriend nito. Ani ng isang babae. Oo nga, sino kaya ang maswerteng girlfriend ni Sir Elias? Nakakainggit naman. Ang swerte ng babaeng mapapangasawa ni Sir Elias. Siguro ay napakaganda niya. Syempre gwapo si Sir Elias. Litanya ng isang babaeng kasama nila. Sana mabait, yung tipong kasing bait ni Anika at kasing ganda niya. Napatingin ako doon sa babaeng nagsalita, si Ma'am Erica pala. Bakit pati pangalan ko nadamay, may alam ba siya tungkol sa amin ni Elias? At totoo ba ang narinig ko magpapakasal si Elias? Umapaw sa kasayahan ang puso ko. Ako ba ang pakakasalan ni Elias? Pagkatapos ko kumain, ay agad akong umakyat sa 50th floor. Nasa tapat na ako ng pinto. Bubuksan ko na sana ito, nang may marinig akong isang boses ng babae sa loob. I love you baby. Ani ng babae sa malanding boses. I love you too baby. Are you ready to our wedding? Saad ng pamilyar na boses. Yes of course baby. Masayang sagot ng babae. Agad akong napahawak sa aking dibdib. Ito na naman yung kirot. Sumasakit na naman ang puso ko. Huminga ako ng malalim at pigil ang luha. Pumasok ako sa opisina na hindi tumingin sa kanila. Diretso lang ako sa desk ko at umupo, at nag-umpisang magtrabaho. Ito ba ang gusto mo Elias, ang paglaruan ang damdamin ko? Ang pinaka-ayaw ko pa naman sa lahat, ay sinungaling at paasa. Ano yung mga pinagsasabi niya kanina? Isa lang ba kasinungalingan ang lahat ng iyon? Who is she baby? Tanong ng babae. She's my secretary. Casual na sagot niya. Parang gusto ko magwala sa aking narinig. Ano ang nangyayari?
Naguguluhan ako, kailangan ko ng paliwanag. Nagtagal ang babae sa loob ng opisina ng 1 oras, bago mapagdesisyonan umalis. Hinatid pa siya ni Elias hanggang sa elevator. Pagkabalik niya ay nagtungo siya sa pwesto ko, at mahigpit akong niyakap mula sa aking likuran. Iba ang yakap niya na ito, pakiramdam ko parang ito na ang huli. Pilitin ko man isiksik sa isip ko na ako ang mahal ni Elias, pero nawawalan na ako ng pag-asa. Magpapakasal sila ni Samantha, paano ako? Ito na nga ba ang sinasabi ko? Kung gaano kabilis naging kami ni Elias, ganoon din kabilis kami maghihiwalay. Marahan kong pinisil ang braso ni Elias. Mahal na mahal kita, Elias. Naluluhang sabi ko. Matagal ko hinintay ang sagot niya, pero wala akong narinig mula sa kanya. Gusto ko man umiyak pero pinipigilan ko, ayoko makita ako ni Elias na umiiyak. Buong araw kami hindi nag-uusap ni Elias. Kahit tapunan niya ako ng tingin ay hindi niya magawa. Para na lang akong hangin sa paningin niya, alam mo yung invisible ka na lang sa kanya. Parang hindi na kami magkakilala, may iuutos man siya sa akin, ay casual na lang siya makipag-usap. Ang sakit sa part ko, na lahat ng gusto niya sa akin nakuha niya. Buong pagkatao ko binigay ko sa kanya. Bakit parang ganun lang kadali ang lahat para sa kanya? Mahal niya ba talaga ako? O ginamit niya lang din ako pang palipas oras niya? Wala man lang akong makuhang kahit anong salita mula sa kanya. Kahit paliwanag ay wala, naghihintay akong kausapin niya ako, at magpaliwanag siya. Pero mukhang wala akong mapapala sa kanya. Yung nangyari sa amin, wala lang ba yun sa kanya? Habang nakaupo ako sa swivel chair, naisipan ko gumawa ng resignation letter. Ayaw ko nang tumagal sa kumpanyang ito. Mamamatay ako sa sakit, kung patuloy lang kami magkikita ni Elias. Hindi ako nagsisising minahal ko siya, at binigay ang sarili ko sa kanya. Iisipin ko na lang na isang kabayaran iyon, dahil sa kabutihang pinakita niya sa akin at sa pamilya ko. Tatanggapin ko na lang kung hanggang dito na lang ang relasyon namin. Hanggang pamatak ang 6:00 ng hapon, ay wala na akong narinig na salita kay Elias. Kaya napag-isipan ko na lang na magpaalam para umuwi. Lahat ng gamit ko ay nilagay ko sa bag ko. Nakita ko naman ang black notebook ko, kung saan nakalagay ang lahat ng schedule niya. Sa pinakahuli ng notebook na iyon, ay nag-iwan ako ng isang sulat para kay Elias. Halos maluha ako habang sinusulat iyon. Tumayo ako at naglakad papalapit sa pwesto niya. Sir Elias, aalis na ako. Sambit ko, napaangat naman siya ng tingin sa akin. Inilapag ko ang black notebook sa table desk niya. Kita ko ang pagkunot ng noo niya, at tiningnan ang notebook. Kinagat ko muna ang pang-ibabang labi ko, bago magsalita. Iwan ko na lang ito sa table mo, bukas ko na lang kukunin. Saad ko. Tumango siya bilang sagot, at muling bumalik sa ginagawa. Naglakad na ako papunta sa pinto, habang ang aking mga mata ay nagtutubig na. Muli akong bumaling kay Elias at nagsalita. Best wishes sa kasal niyong dalawa ni Samantha. Masaya ako para sa'yo. Pumiyok ang boses ko. Hindi ko na hinintay pang magsalita siya, agad na akong tumalikod. Pagkalabos ko ng opisina, ay nanghihina ang buong tuhod ko para akong mahihimatay. Pagkapasok ko sa elevator, ay doon ko binuhos ang luha ko, lahat ng sakit ay nilabas ko. Halos suntukin ko ang dibdib ko sa sobrang sakit para akong hihimatayin. Para akong matutamba, kaya napakapit ako sa railing ng elevator. Pagkalabas ko ng elevator, ay saktong nakasalubong ko si Ma'am Erica. Inabot ko sa kanya ang kaninang pinrent ko na resignation letter. Takang kinuha niya ito at binuklat, kunot-no itong tumingin sa akin. Magre-resign ka? Why? Nagtatakang tanong niya. Sobrang sakit. Hindi ko kaya. Wika ko ay mabilis lumabas ng lobby. Malakas na ulan ang sumalubong sa akin sa labas ng gusali. Walang atubiling sumugod ako sa malakas na ulan at nagpaulan. Mas maganda ito kahit umiyak ako, ay may tatago ng tubig ang mga pumapatak sa aking mga mata. Naglalakad lang ako at ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin. Basang-basa na rin ako, at pinagtitinginan ng mga tao sa kalsada. Siguro iniisip nila ay nababaliw na ako. Naglalakad lang ako sa gilid ng kalsada, habang malakas ang ulan.
Napansin ko na ang lakas ng ulan, pero parang wala na akong maramdaman na kahit anong patak ng ulan sa aking katawan, kaya tumingala ako. Nakita ko ang isang malaking payong, na nagsisilbing tabon ko sa malakas na ulan. Tumingin ako sa may hawak nito, nagulat ako dahil isang hindi inaasahang tao. Dom, mahinang sambit ko. Bakit ka nagpapaulan, magkakasakit ka sa ginagawa mo? Malumanay niyang sabi. Annika, I'm here. Pwede mo ako paglabasan ng sakit na nararamdaman mo. Umiling lang ako, at nagpatuloy sa paglalakad. Let's go, ihahatid na kita. Basang-basa ka na. Ani nito. Ngumiti lang ako bilang tugon. Nang makasakay na kami sa sasakyan niya, ay isinuot niya sa akin ang kulay asul niyang coat. Tahimik lang nag-drive si Dom, hanggang sa makarating kami sa labas ng iskinita. Salamat. Walang buhay na sabi ko, tinanggal ko ang coat na kaninang pinasuot sa akin ni Dom, at iniwan sa upuan ng kotse. At mabilis na lumabas. Nakakailang hakbang pa lang ako, nang may yamakap sa aking likuran. Kung nasasaktan ka, nandito lang ako, Eka. Hindi ka nag-iisa. Halika, ihahatid na kita sa inyo. Wika niya at inalalayan ako. Nang nasa tapat na kami ng pinto ng bahay, humarap ako sa kanya, at gamit ang isang palad ko ay hinaplos ang mukha ni Dom. Sana ikaw na lang nagustuhan ko. Sana ikaw na lang ang minahal ko. Sana hindi ako nasasaktan ng ganito. Naiiyak na sambit ko. Pero ano ang magagawa natin, yung lalaki na yon ang mahal mo. May galit sa boses nito. Pumasok ka na, Eka, at magpahinga, dahil may pupuntahan pa ako. Pagkasabi niya noon ay umalis na siya. Pagkapasok ko sa bahay, ay nadatnan ko si Ella na umiiyak sa sala. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ko. Wala ate, naalala ko lang bigla si nanay. Sagot niya sabay pahid ng luha sa pisngi. Bigla itong tumayo sa pagkakaupo, at mabilis na lumapit sa akin at niyakap ako. May problema ba, Ella? Mahina akong tanong ko, at marahang hinaplos ang likod niya. Wala ate, okay lang ako, halika na kain na tayo. Sabi nito at tumalikod na. Nakahiga ako sa kama at yakap ang larawan ni nanay. At impit na umiiyak. Nay, sana nandito ka, nasasaktan po ako ng sobra, gusto ko ikaw ang karamay ko sa ganitong sakit. Kawawala mo lang inay, hindi pa ako tapos magluksa, pero ito na naman may panibagong sakit ang dumating sa akin. Hindi ko kaya ito inay, kunin niyo na lang kaya ako. Ang sakit-sakit po kasi, mantikin mo walang kahit isang salita, o anong paliwanag man lang mula sa kanya, basta niya na lang ako binasura. Walang hiya na lalaking iyon, pinunit niya lang ang pitsay ko. Pagkatapos niya akong tusukin ng pako niya, iiwan niya lang pala ako, nang hindi ko alam ang rason. Humagulgol ako, pilit ko tinatago ang iyak ko, dahil baka marinig pa ni Ella ang mga hikbi ko. 4 na oras na akong umangawa dito sa kwarto. Nakahiga at nakabaluktot, habang yakap ang larawan ni nanay. Bakit kasi iniwan mo pa kami inay? Nakikita niyo po ba nasasaktan kami ni Ella? Nasasaktan po ako inay. Ikamamatay ko na yata itong sakit inay, gusto ko mamanhid ang puso ko. Tumayo ako sa pagkakahiga, at kumuha ng pera sa wallet ko. Lumabas ako ng bahay, at nagpunta sa tindahan ni Aling Bebang. O Annika, alas 12 na ng gabi, bakit lumabas ka pa? Saad nito habang isa-isang nililigpit ang paninda niya sa labas ng tindahan niya. Bigyan niyo ho, ako ng alak yung nakakapagpamanhid, at nakakapagpakalimot ng sakit na nararamdaman. Ani ko sa kanya at sabay abot ng pera. Kumunat ang noo ng babae pero agad naman siya kumuha ng alak sa loob ng tindahan niya. O, ayan matapang yan, hard na hard, huwag masyadong damihan. Nakakasira ng beauty yan, sayang ang ganda mo. Aniya at sabay abot ng alak. Agad ko itong kinuha pero parang kulang ito. Pwede po bang isa pang bote, kulang ito sa akin. Abat Diyos ko, anong tiyan meron ka, matapang na iyan Eka, nisang baso pa lang yan kamba ka na. Sige na umuwi ka na. Pagtataboy niya sa akin at sabay abot ng sukli. Wala na akong nagawa kaya umuwi na lamang ako, at tumuloy sa kwarto. Binuksan ko ang alak at sabay tungga nito. Halos may buga ko ito, dahil sa lasa, ang pangit kasi ng lasa ng alak na ito. Tinungga ko muli ang alak, pilit ko ito nilunok, bumalatay sa aking lalamunan ang init na hatid nito.
Habang lumilipas ang ilang minuto, ay parang nagugustuhan ko na ang lasa nito. Nahihilo na rin ako, ang paningin ko umiikot na, pero wala akong pakialam, dahil ito ang gusto ko ang magpakalanggaw sa alak. Sunod-sunod ko tinungga ang alak, ramdam ko ang init sa aking tiyan na dulot ng alak. Ilang beses ko pa ito tinungga, tatayo sana ako mula sa pagkakasalampak ko sa sahig, nang tumunog ang cellphone ko. Agad ko ito kinuha sa bag ko at sinagot, hilong-hilo na ako kaya hindi ko na makita sa screen kung sino ang tumatawag. Hello, sino ka ba ha? Bakit ka ba nang iistorbo? Alam mo bang nasasaktan ako ngayong lalaki ka? Tapos tatawag ka pa. Huwag ka nga nang gugulo, nag-e-enjoy pa ako mag-inom. Kung sino ka man na Pancho Pilato ka, pwede ba iparating mo sa lalaking mahal ko, na nasasaktan ako? Sigaw ko sa kabilang linya. Sorry. Tinig mula sa kabilang linya. Sorry. Bakit ka nag-so sorry? Dahil ba na wrong call ka? Para ka naman pala yung kakilala ko. Mahal niya daw ako pero sa ibang babae magpapakasal. Mga manloloko, mga sinungaling kayo. I hate you. I hate you. Naiintindihan mo ba? I hate you. Pinatay ko ang cellphone ko, at malakas na binalibag sa sahig, hindi ko alam kung nabasag ba ito. Nang didilim na rin kasi ang paningin ko, kaya humiga na lang ako sa sahig. Tahimik ang buhay ko, pero bigla kang pumasok sa puso ko, Elias. At ako naman itong si Shunga, tinanggap ka at hinayaang guluhin ang buhay ko. Mahinang asal ko bago tuluyang pumikit. Ate, gising, bakit ka sa sahig na tulog? At bakit ka naglasing ha? Akala ko ba wala kang problema? Rinig kong sabi ng aking kapatid. Pwede ba Ella, gusto ko pa matulog, inaantok pa ako. Inis na sambit ko. Ate Eka, may pasok ka ngayon sa trabaho. Wala na akong trabaho, nag-resign na ako. Kaya pwede ba umalis ka sa kwarto ko, at hayaan mo ako matulog? Litani ako habang nakapikit ang mga mata. Fine, pero lumipat ka sa kama, sasakit ang likod mo. Ani nito. Bumangon naman ako sa sahig, at mabilis na higa sa kama. Umalis naman siya sa kwarto, pero iniwan niyang nakabukas ang pinto. Natulog na lang ulit ako, kahit medyo nakakaramdam ako ng sakit ng tiyan. Pinilit ko makatulog muli, ayoko muna maalala at maramdaman ang sakit dito sa puso ko. Patulog na sana ako, nang bumalik si Ella at niyugyug ang paa ako. Ate, gising, nandyan si Kuya Elias. Ayaw ko sana paimulat ang mata ko, pero nung marinig ko ang pangalan ni Elias, ay agad ako bumangon. Agad ako lumabas ng kwarto. Kahit magulo ang buhok ko, ay humarap ako sa kanya. Wala akong pakialam kung may tuyong laway pa ako sa gilid ng labi ko. Buti na lang at suot ko ang eyeglasses ko. Halatang bagong ligaw pa ito, dahil basa pa ang buhok. Ano ang ginagawa mo dito, Elias, may kailangan ka ba? Casual na tanong ko. Matagal siyang nakatitig sa akin, bago magsalita. Accept it. Tiningnan ko ang inaabot niya sa akin, isa itong papel, sa pagkakaalam ko ay tseke ito. Ano ang gagawin ko sa tseke? Ano naman ang gagawin ko riyan? Turo ko sa hawak niya. Accept it, Anika, isipin mo na lang na bayad ko ito sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Ano kamo? Nabibingi lang ba ako? Binabayaran niya ba ako? Please Anika, accept this. Naghaalaga ito ng 40 million, malaking tulong ito sa inyo ni Ella. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya, dahil sinampal ko siya ng malakas. Anong akala mo sa akin, mukhang pera? Walang hiya ka talaga. Minahal kita, Elias, kahit sa mixing panahon, at hindi ko pinagsisihan yun. Kahit harap-harapan mo na ako sinasaktan. Tapos pupunta ka dito, na para wala lang, tapos mag-aabot ka pa ng pera para bayaran ako. Anong akala mo sa akin, bayarang babae? Lumayas ka. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sigaw ko at pinagtulakan siya palabas ng pinto ng bahay, malakas ko siyang pinagsereduhan ng pinto. Kainis talaga, mali sigurong minahal ko siya. Bumuhos ang luha ko, pakiramdam ko natanggal ang hangover ko. Napaupo ako sa sahig at umiyak. Anong akala niya sa puso kapag tinapalan ng pera mawawala ang sakit? Bigla akong nakaramdam ng sakit ng tiyan at nahihilo na rin ako. Tumakbo ako sa kusina, at tumuloy sa lababo, dahil nakaramdam ako ng pagsusuka, siguro dahil sa alak. Pagkatapos ko samuka ay naghilamos ako. Babangon ako na walang tulong mula sa iba.
Ate, wala na ba kayo ni Kuya Elias? Narinig kitang sumisigaw kanina. Anang ni Ella. Humarap ako sa kanya at nguumati. Oo, wala na kami, pero hindi siya kawalan. Wika ko at naglakad paalis.